Mahilig mo mag-imbento ng kwento ang anak mo. Hindi pong ikikwento niya sa'yo na nakakita daw siya ng dinosaur sa garahe. O kaya naman nakipag-usap daw siya sa ulap nung lumabas daw kayo. Baka naman nakita mo rin na may kausap siya sa hangin. Seryosong-seryoso siya sa mukha niya na parang sinasagot siya ng hangin sa harap mo. Minsan pa nga guys, no, pati yung mga gamit nyo, ginagawa niyang karakter sa kwento. Ang kutsara naging eroplano at yung una naging bundok na kailangang akitin ng hero niya na si Teddy Bear. Ang pinaka the best, yung sasabihin niya sa teacher niya na wala daw siyang kinain na chocolate kahit nakitang-kita mo na yung bakas ng chocolate sa pisngi niya. Alam niyo po ba guys na ang batang mahilig mag-imbento ng kwento ay lalaki may mataas na creative thinking at emotional intelligence? Sign po ba yun na pagiging sinungaling ng anak mo o senyalis lang po yan na matalino siya dahil binubuo niya ang imagination muscles niya? Panoorin mo ganun itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Welcome nga po pala guys sa day 66 na serye natin. Pag-usapan naman natin tong imaginative pace ng anak mo. Minsan nakakagulat guys, no? Yung pala ay nag-iimbento lang ng kwento ang anak mo sa sarili niyang mundo. Pero alam niyo po ba guys na ang pag-iimbento ng kwento ay hindi lang kasinungalingan? Sa edad po kasi na yan, hindi pa masyadong malinaw sa kanila ang boundary ng reality at fantasy. Ginagamit nila ang storytelling para i-process ang nararamdaman nila, ang takot nila o yung mga pangarap nila. Kapag nag-imbento po kasi sila, nag-e-exercise sila ng utak na creative problem solving. Imbis na pagalitan natin sila dahil sinungaling daw, i-encourage natin sila na bumuo ng mas magagandang kwento. Ikaw mami at daddy, anong pinaka-weirdo o pinaka-nakakatawa, pinaka-nakakatakot na kwento ng anak mo na muntik mo nang pinaniwalaan? Yung anak ko guys, no, sinabi niya ng kapitbahay daw namin alien. Seryoso siyang nag-i-explain. Comment nyo naman yung little storytelling moments ng anak ko at pagtawanan tayo sa chat box. Ito guys, ang mga tips natin para sa anak mo na yan. Una, ask what if questions. Tanungin mo, what if yung mga aso natin nak marunong lumipad, saan sila pupunta? I-encourage mo sila mag-storytelling. Pangalawa, use story prompts. Gumamit po tayo ng mga random toys at pilitin po natin silang gumawa ng kwento kung paano sila naging magkaibigan. Pangatlo guys, no, separate facts from fiction. Dahan-dahan natin siyang turuan. Ang ganda ng kwento mo nak, pero sa totoo lang, alam naman natin hindi naman talaga lumilipad ang aso, di ba? Gusto bang i-drawing natin yung kwento mo? Sa huli guys, no, ang pagiging creative nila ay pundasyon nila ng self-expression paglaki. Papapaisip ko na lang talaga. Nak, anyari, yung kwento mo tungkol sa naging hero ka, ang galing. Pero yung pag-amin mo kung ikaw ay nakabasag ng base, bakit biglang naging fiction? Abangan nyo bukas guys ang day 265 natin. Kita-kits po tayo bukas. Again po, no, ang video po na ito ay sponsored by Gin & Jan Kidswear. Sa bawat pagbili nyo po ng mga items natin na yan ay makakatulong po kayo sa paggawa pa ng mas marami pa mga parenting contents na makakatulong po sa ating lahat. Again po, no, meron tayong more or less 40k all-in-all products sold. Marami po tayong mga upcoming products na bagong designs nila sa turno na paparating na siguradong magugustuhan mo. I-follow mo na yung page natin na yan dahil hindi lang yung pinapakita natin sa screen ang best-selling. Marami po tayong variations sa siguradong magugustuhan mo na bagay sa anak mo. Kaya kita-kits mo tayo bukas at i-check mo na yung mga items natin dyan sa products natin.